Ninanakaw ang buhay ko sa mismong kama ko. Habang nagpapakapagod ako, nagpapakasarap ang asawa ko at ang kabit niya sa mansyong ipinatayo ko. Wala siyang kwenta. Kukunin natin ang lahat. Ang walang hiyang sabi ni Rico. Ngunit nagkamali siya ng kinalaban. Ang lahat ay nakapangalan sa isang lihim na kumpanya. Tatapusin ko ang kahibangan nila at babangon ako mula sa abo. Handa na ba silang mawalan ng lahat? Hayaan mo na ang asawa ko. Si Tori, isa lang siyang nakakabagot na makinang nagpapasok ng pera. Ikaw ang tunay kong reyna. Sa'yo lang ako nakakaramdam ng buhay. Ang malamig at malupit na tinig na yon ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na earpiece na nakakabit sa tainga ni Victoria. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay marahang nag-uunat ng mga lukot sa mamahaling asul na polo ng kanyang asawa. Ipinaplansa niya iyon ng may buong pag-iingat, tinitiyak na perpekto ang bawat tupi para sa kanilang anibersaryo mamayang gabi. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa lihim na audio feed mula sa security camera ng kanilang sariling kwarto ay parang mga punyal na walang awang ibinabaon sa kanyang likuran. Binitiwan ng babae, si Chloe, ang isang malanding halakhak na sinundan ng lambing. Talaga, Rico? Paano yung kumpanya niya? Paano yung mansyong ito? Ayoko namang magtago lang tayo habang buhay. Sumunod ang mabibigat na paghinga, ang mga halik na hindi na kailangang makita upang madurog ang kaluluwa ng isang asawa. Sa mismong kama, kung saan sila nangako sa harap ng Diyos, doon sinasamba ng kanyang asawa ang ibang babae. Ibebenta ko ang source code ng AI niya sa kalaban natin. Ang buong pagmamalaking sagot ni Rico. Tayo ang magtatayo ng sarili nating kumpanya. At ang bahay na ito, nakapangalan sa akin ang titulo. Palalayasin ko siya rito nang walang dala. Hintayin mo lang, babe, na walan ng lakas ang mga daliri ni Tori. Bumagsak ang mainit na plansa sa mismong dibdib ng asul na polo, dumikit sa tela hanggang sa umusok ito. Isang mapait at sunog na amoy ang unti-unting pumuno sa hangin ng silid, ngunit wala itong panama sa nasusunog na mundo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Wala ni isang hikbi ang nakawala sa kanyang mga labi sa unang mga segundo. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Tila namanhid ang buong katawan niya. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa makapal at malambot na karpet. Napakapit siya nang mahigpit sa gilid ng plansahan. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa kahoy. Nanikip ang kanyang lalamunan. Tila may nakabara na pumipigil sa kanyang huminga. Ang paningin niya ay nanlabo, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa mga luhang nag-uunahan sa pagpatak. Ang mga pamilyar na dingding ng mansyong ipinatayo niya mula sa kanyang dugo. At pawis, ang mga muebles na pinili niya ng may pagmamahal para sa kanilang pamilya, ay biglang nagmistulang isang malamig at nakakakilabot na hawla. Binigay niya ang lahat. Binaba niya ang kanyang sariling dangal upang buhatin ang ego ng kanyang asawa. Ginawa itong bida sa mata ng lipunan kahit siya ang tunay na nagpapatakbo ng lahat. At ito ang igaganti sa kanya. Ang nakawan siya, hindi lang ng pagmamahal, kundi pati na rin ng kanyang kinabukasan. Nanginginig ang kamay na inabot ni Tori ang kanyang telepono at pinatay ang audio feed. Binalot siya ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng walk-in closet. Kahit halos mamatay na siya sa sakit at pagtataksil, nanaig pa rin ang kalikasan niya bilang isang tagapag-alaga. Gamit ang nanginginig na mga daliri, hinugot niya ang saksakan ng plansa upang hindi magliyab ang bahay. Pinagmasdan niya ang malaking sunog na marka sa damit na sana ay susuotin ng lalaking pinakamamahal niya. Wala na itong silbi. Sira na. Katulad ng kanilang kasal. Katulad ng kanyang tiwala. Kasabay nito, umabot sa kanyang pandinig ang pagpihit ng doorknob mula sa pangunahing pinto sa ibaba. Sumunod ay ang pagyapak ng mga sapatos sa sahig na gawa sa kahoy at ang masayang pagsipol ng isang pamilyar na himig.
Dumating na ang kanyang asawa, sariwa mula sa bisig ng iba, at umuuwi upang magpanggap na walang nangyari. Nakaupo pa rin si Tori sa sahig, yakap ang kanyang sarili sa gitna ng dilim at amoy ng sunog na tela. Paano mo yayakapin ang isang halimaw na nagkukubli sa mukha ng lalaking pinangakuan mo ng walang hanggan? Sweetheart, nasaan ka? I'm home. Missed you so much. Ang boses ni Rico ay puno ng tamis. Tila isang malambing na harana na dati ay nagpapatibok ng puso ni Tori, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot sa kanyang balat. Nagmamadaling isiniksik ni Tori ang sunog na polo sa ilalim ng tambak ng mga labahan. Pinunasan niya ang kanyang mga mata ng mabilisan, huminga ng malalim, at pilit na ibinalik ang maskara ng isang masunuring asawa bago lumabas ng closet. Narito ako, Rico. Nag-aayos lang ng gamit. Mahinang sagot ni Tori. Agad siyang sinalubong ni Rico ng isang mahigpit na yakap at isang halik sa noo. Naamoy ni Tori ang pamilyar na pabango nito, ngunit sa likod niyon ay may kakaibang amoy ng mabulaklak na lotion, ang amoy ni Chloe. Parang gusto niyang itulak ang asawa at sumigaw, ngunit nanatiling matigas ang kanyang katawan, nakakulong sa bisig ng lalaking unti-unting pumapatay sa kanya. Masyado ka namang masipag, wifey. Hayaan mo na ang mga katulong dyan. Come, may dala akong pasalubong sayo, sabi ni Rico habang nakangiti. Ang mga mata ay nagniningning sa pagpapanggap. Hindi pa man nakakasagot si Tori, ay narinig nila ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang mansyon. Sinundan ito ng sunod-sunod na doorbell na tila nagmamadali at walang pasintabi. Alam na ni Tori kung sino iyon, ang tanging tao na pumapasok sa bahay nila na parang siya ang may-ari. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Carmen, ang ina ni Rico. Nakasuot ito ng mamahaling terno, ang mukha ay puno ng kolorete, at ang ekspresyon ay tila laging may naaamoy na mabaho. Hindi man lang nito tiningnan si Tori, dumiretso agad ito sa kanyang anak at humalik sa pisngi nito. Rico, anak, ang init naman dito sa labas. At ikaw, Victoria, lumingon ang matanda kay Tori nang may mapanghusgang tingin mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang gulo ng buhok mo at mukha kang hindi naligo. Isang matagumpay na negosyante ang anak ko. Dapat ay nag-aayos ka para hindi siya mapahiya sa ibang tao. Pasensya na po, Mama. Marami lang pong inaasikaso sa kumpanya. Magalang na sagot ni Tori habang nakayuko. Kumpanya na naman. Iyan ang problema sa'yo, Victoria. Puro katrabaho. Kaya siguro tuyot na tuyot ang pagsasama ninyo ni Rico. Ang isang asawa, dapat ay marunong mag-alaga sa bahay. Marunong mag-asikaso sa pangangailangan ng lalaki. Kung hindi mo kayang ibigay ang atensyong kailangan ng anak ko, huwag kang magtataka kung balang araw ay humanap siya ng iba na mas malambing at mas marunong magpahalaga sa kanya. Tila tinutusok ng libu-libong karayom ang puso ni Tori. Alam ng matandang ito. Alam niya ang tungkol kay Chloe at ginagamit niya ang pagkakataong ito upang iparamdam kay Tori na siya ang may kasalanan sa pagtataksil ng kanyang asawa. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay puno ng lason, isang marahas na paraan ng pagmamanipula upang makuha ang gusto nito. Naupo sila para sa almusal habang naglalagay ng pagkain sa plato ng biyenan, napako ang tingin ni Tori sa isang bagay na nakapatong sa bakanting upuan sa tabi ng matanda. Isang matingkad na pulang handbag. Iyon ang mismong bag na nakita ni Tori sa social media post ni Chloe kahapon na may caption na, "Thank you for the early anniversary gift, my love." Kumulo ang dugo ni Tori. Hindi lang pala ang asawa niya ang nagtataksil sa kanya, maging ang biyenan niya ay kasabwat sa paggamay ng kanyang pera para ibili ng regalo ang kabit ni Rico. Ang perang ginamit pambili ng bag na yon ay galing sa dibidendo ng kumpanya ni Tori na hiningi ni Rico noong 1 linggo para raw sa medical check-up ng kanyang ina. Maganda po ang bag ninyo, Mama.
Bago po ba yan? Mahinang tanong ni Tori. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Saglit na naging balisa si Doña Carmen, ngunit agad din itong nakabawi ng yabang. Ah, ito ba? Regalo ito ni Rico sa akin. Sabi ko nga sa kanya ay, wag na. Pero mapilit ang anak ko. Sabi niya, deserve ko raw ang ganitong karangyaan dahil ako ang nagpalaki sa kanya ng maayos. Hindi katulad ng ibang tao na puro pera lang ang nasa isip pero walang oras para sa pamilya. Tumingin si Rico kay Tori. Walang bakas ng pagkakonsensya sa kanyang mga mata. Yes, wifey. Mom deserves the best. Siya nga pala. Kailangan ko uling mag-withdraw sa joint account natin mamaya. May mga bayarin lang sa club at kailangan din ni Mom ng bagong gamot. Tinitigan ni Tori ang kanyang asawa. Ang lalaking akala niya ay katuwang niya sa lahat ay kasalukuyang ninanakawan siya sa harap mismo ng kanyang mukha, habang ang kanyang ina ay tinutulungan siyang ibaon ng kutsilyo sa kanyang likuran. Sa ilalim ng mesa, mariing nakakuyom ang mga palad ni Tori hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Nais niyang itapon ang mainit na kape sa mukha ng 2 taong ito. Nais niyang sumigaw at sabihing alam niya ang lahat ng kababuyan nila. Ngunit naalala niya ang bilin ni Gabriel sa kanyang isip. Gamitin mo ang talino mo, hindi ang galit mo. Sige Rico, ibibigay ko ang kailangan mo, sabi ni Tori habang pilit nang ngumingiti. Kinuha niya ang sandok at nilagyan pa ng pagkain ng plato ni Doña Carmen. Kumain pa po kayo, Mama. Mukhang mahaba-haba ang pag-uusapan natin ngayong araw tungkol sa kinabukasan ng pamilyang ito. Binalot ng katahimikan ang hapagkainan, isang katahimikang punong-puno ng mga lihim at namumuong unos. Ang bawat subo ng pagkain ay tila lason sa lalamunan ni Tori, ngunit nilunok niya ito ng buo. Minsan, ang pinakamatibay na pader ay ang mga pader na gawa sa kasinungalingan, at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong nalilibing ng buhay sa loob nito. Ang mga pader ng Alcantara Tech ay saksi sa bawat puyat, bawat patak ng pawis, at bawat sakripisyo ni Victoria upang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Ngunit sa hapong iyon, ang kanyang opisina na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang madilim at masikip na kabaong. Nakasandal si Tori sa kanyang swivel chair. Ang mga ilaw ay nakapatay at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga gusali sa labas ng bintana. Ang kanyang mga luha na buong tapang niyang pinigilan sa harap ni Rico at ng kanyang biyenan ay malayang dumadaloy ngayon. Basang-basa ang kanyang mga pisngi. Napasubsob siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga hikbi ay pilit na binabalot ng katahimikan ng silid. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking pagkakamali. Paano siya naging napakagaling sa teknolohiya at seguridad, ngunit naging napakabulag pagdating sa sarili niyang tahanan? Isang marangkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Hindi pa man siya nakakasagot ay bumukas na ito ng bahagya. Isang matangkad at pamilyar na anino ang pumasok. Si Gabriel. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung bakit siya umiiyak. Dahil alam ni Gabriel na ang mga tanong ay minsan ay mas masakit pa kaysa sa pananahimik. Lumingon si Gabriel at lalong ibinaba ang blinds ng malalaking bintana. Tinitiyak na walang sino man sa labas ang makakakita sa kahinaan ng kanilang sikat na CEO. Ang simpleng pagkilos na yon ay tila isang yakap ng proteksyon para kay Tori. Lumapit si Gabriel at naglapag ng isang baso ng mainit na gatas sa kanyang mesa. Naupo ito sa silya sa tapat niya, sapat ang distansya upang hindi siya mailang, ngunit sapat din ang lapit upang maramdaman niya ang init ng presensya nito. Uminom ka muna, Tori. Kanina ka pa hindi kumakain. Mahinahon at malalim ang boses ni Gabriel, puno ng pag-aalalang hindi humihingi ng kapalit. Inangat ni Tori ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Gab, bakit ang sakit? Ginawa ko naman ang lahat.
'Di ba? Bakit kailangang ganito? Tumingin si Gabriel ng diretso sa kanyang mga mata. May mga laban na hindi dinadaan sa luha, Tori, dinadaan sa talino. At alam kong mas matalino ka kaysa sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Inabot ni Gabriel ang isang folder at dahan-dahang itinuwid ang pagkakalapag nito sa harap ni Tori. Habang ginagawa iyon, sadyang sumagi ang kanyang mga daliri sa kamay ni Tori. Isang mabilis at bahagyang haplos, ngunit sapat na upang maghatid ng kuryente sa katawan ni Tori, isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Rico. Ano ito? Tanong ni Tori habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Bago pa man lumabas ang mga ebidensya sa kamera mo, napansin ko na ang mga butas sa pananalapi ng kumpanya. Rico has been funneling funds to a dummy account for 6 months now. At ang mas malala, nakipagkita na siya sa mga abogado ng iyong pinakamalaking karibal. Paliwanag ni Gabriel. I've been watching your back, Tori. Always. Nanlaki ang mga mata ni Tori habang binabasa ang mga dokumento. Hindi lang pala emosyonal na pagtataksil ang ginagawa ni Rico, kundi isang sistematikong pagwasak sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang bawat pahina ay patunay ng kawalang hiyaan ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong ni Tori. May halong hinanakit. Dahil kailangan mong makita ang katotohanan sa sarili mong mga mata para hindi ka na muling lumingon sa kanya. Seryosong sagot ni Gabriel. Tumayo siya at lumapit sa likuran ni Tori. Inayos ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha nito. Ang kanyang paghawak ay napakaingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, Tori. Gamitin mo ang dilim na yan para itago ang susunod mong hakbang. Unti-unting tumigil ang panginginig ng mga kamay ni Tori. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na kislap. Ang babaeng marupok at umiiyak kanina ay tila unti-unting naglalaho at ang matalinong arkitekto ng teknolohiya ay muling nabubuhay. Salamat, Gab. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Bulong ni Tori. Tumingin si Gabriel sa kanya nang may lalim na hindi maipaliwanag. Hinding-hindi ka mag-iisa, Tori. Pangako ko yan. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan at pag-asa sa pagitan nila ay biglang naglaho nang marinig nila ang marahas na pagbukas ng pinto ng opisina. Pumasok si Rico na may bakas ng alak sa kanyang hininga at isang mapanuyang ngisi sa kanyang mukha. Oh, look at this! Kaya pala hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, wifey, dahil nandito ka sa dilim kasama ang paborito mong abogado? Ang boses ni Rico ay puno ng selos at pang-iinsulto. Anong ginagawa ninyo rito nang ganitong oras na patay ang mga ilaw? Mariing tumayo si Gabriel at humarang sa gitna ni Rico at Tori. Ang kanyang mga balikat ay tila isang matibay na kuta. Huwag mong gamitin ang dumi ng isip mo para mantsahan ang profesionalismo namin, Rico. Inaayos lang namin ang listahan ng mga empleyadong kailangang sibakin dahil sa pagkalugi ng ilang proyekto. Malamig at matatag ang boses ni Tori habang tumatayo siya mula sa kanyang upuan. Hindi siya nagpakita ng takot o pagkagulat. Sa halip, lumapit siya kay Rico at inayos ang kwelyo ng suit nito. Isang pagkilos na tila pagmamalasakit, pero sa loob niya ay punong-puno ng pagkasuklam. Tumingin siya kay Gabriel at nagbigay ng isang bahagyang tango. Salamat, Attorney Sandoval. Maari ka nang umalis. Ituloy na lang natin ang usapan bukas sa harap ng board. Pahayag ni Tori. Hindi sumagot si Gabriel. Kinuha lamang niya ang kanyang folder, tumingin ng may babala kay Rico, at tahimik na lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang mapanganib na laro. Naiwan ang mag-asawa sa gitna ng malamlam na liwanag. Humalo-kip-kip si Rico. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng hinala, pero unti-unti itong napapalitan ng kanyang nakasanayang kayabangan. Wifey, masyado ka namang seryoso. Napadaan lang ako para sunduin ka.
sabi ni Rico habang lumalapit sa mesa ni Tori. Siya nga pala, may munting pabor ako. Alam mo naman na lumalaki ang kumpanya natin at kailangan ko ng mapagkakatiwalaang tao sa tabi ko. Gusto kong ipasok si Chloe bilang Special Project Assistant. Matalino ang batang iyon at malaki ang maitutulong niya sa mga bagong kliyente ko. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Tori sa narinig. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito ay wala talagang hanggan. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang lahat ng ebidensyang hawak niya, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at pilit na ibinuka ang kanyang mga labi para sa isang matamis na ngiti. Kung yan ang tingin mong makakabuti sa kumpanya, bakit hindi? Pinagkakatiwalaan ko ang desisyon mo, Rico. Sige, simulan na niya sa Lunes, sagot ni Tori. Kitang-kita ang pagkagulat sa mga mata ni Rico na agad ding napalitan ng tuwa. Niyakap niya si Tori ng mahigpit. Iyon ang gusto ko sa'yo, Tori. Napakaunawa mong asawa. Hindi ka nagbabago. Habang nakasubsob ang mukha ni Tori sa balikat ng asawa, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at malamig. Sa loob niya ay gusto niyang sumuka. Ang bawat salita ng papuri ni Rico ay tila lason na dumadaloy sa kanyang sistema. Ngunit ito ang kailangan niyang gawin, ang pakainin ng ego ng asawa hanggang sa mabulag ito sa sariling kasakiman. Pagdating sa bahay, hinintay ni Tori na makatulog ng mahimbing si Rico, na hinaluan niya ang gatas ng kaunting pampatulog. Nang masiguro niyang wala ng malay ang asawa, dahan-dahan siyang bumaba patungo sa basement kung saan naroon ang main server ng kanilang smart home system at ang mga pribadong files ng Alcantara Tech. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na silid ay ang asul na sinag mula sa mga monitor. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-andar ng mga cooling fans. Naupo si Tori at nagsimulang itipa ang mga komplikadong codes sa keyboard. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw, tila sumasayaw sa ibabaw ng mga letra. Gumagawa siya ng isang backdoor sa sistema, isang lihim na pintuan na siya lang ang may alam. Sa sandaling subukan ni Rico o ng sino man na kopyahin ang kanyang source code para ibenta sa kalaban, ang sistema ay automatikong maglalabas ng mga maling impormasyon at unti-unting sisirain ang anumang hardware na paglilipatan nito. 2:00 na ng madaling araw nang matapos siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Gabriel. Gab, tapos na ang unang yugto. Handa na ang lahat para sa Phoenix LLC. Bukas, kailangan nating ilipat ang lahat ng natitirang assets bago pa makapagsampa ng kahit anong dokumento si Rico. Bulong ni Tori sa kabilang linya. Nakahanda na ang lahat, Tori. Sigurado ka na ba rito? Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Sagot ni Gabriel, ang boses ay puno ng determinasyon at pangangalaga. Matagal na akong walang mabalikan, Gab. Ang tanging daan na lang ay pasulong. Sagot ni Tori bago ibaba ang tawag. Pumunta siya sa kanyang vanity mirror at tinitigan ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang singsing sa kasal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang puting marka sa kanyang daliri. Ang bakas ng maraming taon ng pagtitiis at bulag na pag-ibig. Kumuha siya ng isang maliit na bandage at ibinalot ito sa kanyang daliri upang itago ang marka. Kinabukasan, nagising si Tori sa tunog ng malakas na pagkatok sa kanilang gate. Pagtingin niya sa labas, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Naroon si Chloe. May dalang 2 malalaking maleta at isang malapad na ngiti sa kanyang muka. Ate Tori? Sorry sa istorbo ha. Sabi kasi ni Rico, dito muna ako tumira dahil nasira ang mga tubo ng tubig sa apartment ko. Nakakahiyaman, pero wala akong ibang matatatakbuhan. Ang boses ni Chloe ay puno ng pekeng hiya habang kumakaway sa kanya. Napatingin si Tori sa itaas ng hagdan kung saan pababa na rin si Rico, na tila bagong gising at may nakakalokong nangiti sa mga labi. Ang ahas ay wala na sa labas ng bahay, kusa na itong pumasok sa loob ng kanyang silid.
Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa loob ng aking bahay ay parang isang insultong hindi ko kayang lunukin. Ngunit kailangan kong ngumiti habang ang lason ay unti-unting nananalaytay sa aking sistema. Tiningnan ni Tori si Chloe na kasalukuyang nagpapababa ng kanyang mga maleta sa tulong ni Rico. Ang bawat kilos ni Chloe ay puno ng pahiwatig. Ang marahang paghaplos sa braso ni Rico bilang pasasalamat, ang pabebe na tawa, at ang mapang-asar na tingin na ipinupukol nito kay Tori kapag hindi nakatingin ang asawa. Ate Tori, pasensya ka na talaga ha. Promise, hindi ako magtatagal dito. Maghahanap din ako agad ng matitirhan kapag naayos na ang apartment ko. Sabi ni Chloe habang nakahawak sa kanyang dibdib. Tila ba hiyang-hiya, pero ang totoo ay nagniningning ang mga mata sa tagumpay. Ayos lang, Chloe. Malaki ang bahay na ito. Maraming kwarto na pwedeng tulugan ng mga taong walang sariling tahanan. Sagot ni Tori. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may talim na hindi nakuha ng dalawa. Ang hapunan sa gabing iyon ay naging isang pagsasanay sa matinding pagtitimpi. Nakaupo si Tori sa dulo ng mesa, habang si Rico at Chloe ay magkatabi sa kabilang panig. Naghain ang mga katulong ng masasarap na pagkain, ngunit para kay Tori, ang bawat subo ay tila abo sa kanyang lalamunan. Alam mo, Chloe, itong nilutong ulam ni Manang, paborito ni Tori iyan. Pero sa totoo lang, mas gusto ko yung mga bago at sariwang recipe na shinare mo sa akin nung isang araw. Masyado na kasing nakakasawa ang mga bagay na paulit-ulit na lang. Sabi ni Rico habang nilalagyan ng ulam ang plato ni Chloe, hindi man lang tinitignan ng kanyang asawa. Tumawa si Chloe ng mahinhin. Kayo talaga, Rico. Baka naman magtampo si Ate Tori. Pero tama ka naman. Kailangan ng excitement sa buhay para hindi ito tumamlay, di ba? Hindi sumagot si Tori. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Gabriel. Huminga ka ng malalim, Tori. Hayaan mo silang magpakasaya sa isang bahay na gawa sa buhangin. Malapit na itong gumuho. Ang mga salitang yun ni Gabriel ang nagsilbing angkla ni Tori. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Tori na mauna ng matulog dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa halip na humiga, dumiretso siya sa kanyang private study at binuksan ang kanyang laptop. Sa screen, lumabas ang 16 na magkakaibang anggulo ng kanilang bahay. Gamit ang AI system na siya mismo ang nagdisenyo, nakikita niya ang bawat galaw sa loob ng mansyon. Nakita niya sina Rico at Chloe sa sala. Nagtatawanan habang umiinom ng alak. Nakita niya ang paghimas ni Rico sa buhok ni Chloe. Ang mga kilos na dapat ay sa kanya lang ibinibigay. Ang sakit ay tila isang malaking alon na muling sumasapul sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nalulunod. Ang sakit ay nagiging gasolina para sa kanyang galit. Tumayo si Tori at lumapit sa isang malaking display cabinet sa gilid ng silid. Naroon ang kanilang mga wedding photos na nakalagay sa mga mamahaling silver frames. Kumuha siya ng isang lumang dyaryo mula sa basurahan at isa-isang binalot ang mga litratong iyon. Hindi niya ito ginawa ng may galit o pagmamadali. Binalot niya ito ng dahan-dahan, tila ba nag-eempake ng mga basura na kailangang itapon sa tamang oras. Sa bawat tupi ng dyaryo, tinatapos niya ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dumi at dusa. Bandang 11:00 ng gabi, napansin ni Tori sa kamera na tumayo si Chloe mula sa sofa at dahan-dahang umakyat sa itaas. Ngunit hindi ito dumiretso sa kwarto nito. Sa halip, tumigil ito sa tapat ng pintuan ng office ni Tori sa loob ng bahay. Pinanood ni Tori ang bawat galaw ni Chloe. Nakita niya ang paglingon-lingon nito sa paligid bago dahan-dahang pinihit ang doorknob. Nakalak ang pinto pero tila handa ang dalaga. May kinuha si Chloe mula sa kanyang bulsa, isang maliit na hairpin na ginamit nito upang subukang buksan ang lock. Sa loob ng ilang minuto,
Narinig ni Tori ang mahinang tunog ng mekanismo ng lock na bumibigay. Isang tunog na nagpapahiwatig na nakapasok na ang magnanakaw sa kanyang teritoryo. Pumasok si Chloe sa loob ng office at dumiretso sa gilid ng bookshelves kung saan alam nitong nakatago ang maliit na vault ni Tori. Ang hindi alam ni Chloe, ang bawat yapak niya ay naitatala at ang bawat paghinga niya ay naririnig ni Tori. Higit sa lahat, ang susi na kasalukuyang hawak ni Chloe, isang pekeng susi na sadyang iniwan ni Tori sa isang madaling makitang lugar, ay ang mitya ng kanyang sariling pagkakahuli. Dahan-dahan nang isinisiksik ni Chloe ang susi sa butas ng vault. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at pananabik. Ang tunog ng pagpihitit ng susi ay tila isang malamyos na musika sa pandinig ni Chloe. Ngunit para kay Tori na nanonood mula sa madilim niyang silid, ito ang huling nota ng kanyang pasensya. Nakita niya sa monitor kung paano bumukas ang pintuan ng maliit na vault. Ang mukha ni Chloe ay nagliwanag sa kasakiman nang makita ang isang silver na hard drive na may tatak na Alcantara Tech, Source Code Core. Dali-daling kinuha ni Chloe ang drive at isinara ang vault. Lumabas siya ng silid nang hindi man lang lumingon. Hindi alam na ang bawat yapak niya ay may katumbas na bilang ng mga araw bago ang kanyang pagbagsak. Sa kabilang dako, si Rico ay naghihintay sa dulo ng pasilyo. Nagyakap ang dalawa, isang yakap ng mga magnanakaw na naniniwalang sila ang pinakamatalino sa mundo. Nakuha ko na, Rico. Sabi ko sa'yo, masyadong kampante ang asawa mo. Bulong ni Chloe habang hinahaplos ang dibdib ng lalaki. Magaling, babe. Bukas na bukas, makikipagkita ako sa mga kinatawan ng TechGen. Kapag naibenta natin ito, hindi na natin kailangan ang kumpanyang ito at hindi na rin natin kailangan si Tori. Palalayasin ko siya rito at magsasama na tayo ng totoo. Sagot ni Rico. Ang boses ay puno ng pangarap na hiram lamang. Pinanood ni Tori ang eksenang yon hanggang sa mamatay ang mga ilaw sa pasilyo. Isang malamig na hininga ang pinakawalan niya. Masakit pa rin, oo. Ang makitang ang lalaking inalayan mo ng buhay ay nagpaplano ng iyong pagkasira ay isang uri ng lason na walang lunas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang mamamatay. Kinaumagahan, maagang umalis si Tori upang makipagkita kay Gabriel sa isang maliit at tago na coffee shop sa labas ng syudad. Ang amoy ng sariwang kape at ang tahimik na paligid ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Dumating si Gabriel, dala ang isang itim na leather na bag na naglalaman ng mga dokumentong magiging kalasag ni Tori. Inilatag ni Gabriel ang mga papel sa mesa, lahat ng assets na inilipat natin, ang mansyon, ang mga stocks sa Alcantara Tech, pati ang mga investment accounts, ay opisyal ng nasa ilalim ng Phoenix LLC. Sa papel, ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng isang investment group sa ibang bansa. Pero sa katotohanan, ikaw ang nag-iisang may hawak ng susi. Tinitigan ni Tori ang mga dokumento. Sigurado ka bang hindi ito matutunton ni Rico? Bahagyang lumapit si Gabriel sa kanya. Sapat na upang maamoy ni Tori ang matapang at nakaka-relax na bango ng kape sa damit nito. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Tori na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon. Tiwala ka lang, Tori. Ang bawat butas ay tinakpan ko. Sa mata ng batas, si Rico ay isa na lamang nakatira sa bahay mo. Wala siyang karapatan sa kahit isang pirasong pako sa mansyong yon. Seryosong sabi ni Gabriel, ang mga mata ay puno ng katapatan. Ligtas ka rito. Hindi kita papabayaan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi kailangan ng maraming salita. Ang tingin ni Gabriel ay sapat na upang maramdaman ni Tori na sa gitna ng digmaang ito, may isang tao na handang masugatan para sa kanya. Ito ang tinatawag nilang pag-ibig na may respeto, isang bagay na hindi kailanman naibigay ni Rico.
Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na nabasag nang tumunog ang telepono ni Tori. Isang tawag mula sa kanyang sekretary. Pagkasagot niya, ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba. Ma'am Victoria, nandito po si Doña Carmen sa opisina ninyo. Nagwawala po siya. Hinahanap po kayo dahil hindi raw siya makapag-withdraw sa joint account ninyo ni Sir Rico. Sinasabi niya na ninanakawan niyo raw ang sarili ninyong asawa. Napapikit si Tori. Alam niyang darating ang oras na ito, pero hindi niya akalaing magiging ganito kabilis. Tumingin siya kay Gabriel na agad na naintindihan ang sitwasyon. Tumayo ang dalawa at mabilis na dumiretso sa kumpanya. Pagpasok pa lang ni Tori sa lobby, narinig na niya ang matinis na boses ng kanyang biyenan na umaalingaw-ngaw sa buong palapag. Nasaan ang walang hiyang babaeng yon? Victoria, lumabas ka rito. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Matapos kang buhayin at bigyan ng dangal ng anak ko, gaganituhin mo kami? Ibalik mo ang pera namin. Sigaw ni Doña Carmen habang hinahampas ang kanyang mamahaling bag sa counter ng reception. Lahat ng empleyado ay nakatingin. Ang kahihiyan ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa silid. Ngunit si Tori ay naglakad ng tuwid. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng isang matatag na ritmo sa sahig. Tumigil siya sa tapat ng matanda. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Mama, hindi po ito ang tamang lugar para sa ganitong eksena. Mahinang sabi ni Tori. Pero ang bawat salita ay may bigat. Huwag mo akong mama. Bakit naka-freeze ang account ni Rico? Bakit hindi kami makakuha ng pondo para sa mga bayarin namin? Anong kalokohan ito, Victoria? Patuloy na pagsigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Tori na pababa na rin ng elevator si Rico kasama si Chloe, na tila nagtataka rin sa nangyayari. Ang lahat ng mga tauhan sa dula ng kanyang buhay ay narito na. Ang kahihiyan ay parang isang malapot na putik na pilit ibinubuhos ni Doña Carmen sa aking pagkatao sa harap ng maraming tao, ngunit hindi niya alam. Ang putik na ito ang magsisilbing pataba sa aking muling pagbangon. Ang boses ni Doña Carmen ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng Alcantara Tech. Ang bawat salita niya ay tila isang latay sa dangal ni Tori. Ang mga empleyado na dati ay yumuyuko sa paggalang, ngayon ay nagbubulungan at nagpapalitan ng mga makahulugang tingin. Ramdam ni Tori ang init ng mga mata ng lahat na nakatuon sa kanya. Tila ba siya ay isang kriminal na hinahatulan sa gitna ng plaza. Victoria! Huwag kang tumayo lang dyan na parang estatwa. Anong ginawa mo sa account ng anak ko? Bakit hindi kami makapag-withdraw para sa pambayad sa supplier ng bagong negosyo ni Rico? Sigaw muli ng matanda habang dinuduro-duro ang noo ni Tori. Lumapit si Rico nang may mabilis na hakbang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari na pag-aalala. Sa likuran niya, nakasunod si Chloe na nakayuko. Nagpapanggap na nahihiya sa sitwasyon pero ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tori, sweetheart, ano ba itong naririnig ko kay Mama? Nagka-error ba ang system o may ginalaw ka sa mga accounts natin? Tanong ni Rico. Ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng lahat. Tila ba siya ang biktima rito? Hindi maganda ito, wifey. Pinapahiya mo ang pamilya natin sa harap ng mga tauhan mo. Huminga ng malalim si Tori. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang kalmadong lawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rico. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba, pero ngayon ay puno na lamang ng dumi. Rico, ang kumpanya ay dumadaan sa isang security audit dahil sa mga kahina-hinalang aktibidad sa pananalapi. Pansamantala naming isinara ang lahat ng joint accounts upang maprotektahan ang pondo ng Alcantara Tech. Mahinahon pero matatag na sagot ni Tori. Bilang CEO, tungkulin ko ang protektahan ng kumpanya kahit laban sa sarili kong pamilya. Security audit? O baka naman gusto mo lang kaming ipitin?
Sabat ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay mas lalong tumindi. Matapos kitang tanggapin sa pamilyang ito, matapos kitang ituring na parang tunay na anak kahit wala kang pinagmulan, ganito ang igaganti mo? Wala kang utang na loob. Ang salitang utang na loob ay tumama sa kalooban ni Tori. Iyan ang laging ginagamit na sandata ng mga Alcantara laban sa kanya. Gusto niyang sabihing siya ang bumuhay sa kanila, siya ang nagbayad ng mga utang ng matanda, at siya ang nagbigay ng karangyaan sa anak nito. Pero pinigilan niya ang kanyang dila. Lumapit si Gabriel. Tumayo siya sa tabi ni Tori. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang boses, kapag nagsalita, ay tila isang malalim na kulog na nagpatahimik sa buong lobby. Ang desisyon na i-freeze ang mga accounts ay ayon sa legal na payo ko, Doña Carmen. May mga nakitang irregularidad na maaaring maging sanhi ng demanda para sa qualified theft at corporate espionage. Sabi ni Gabriel, ang tingin ay nakatitig ng matalim kay Rico. Namutla si Rico. Alam niya ang ibig sabihin ni Gabriel. Tumingin si Rico kay Chloe na biglang naging balisa. Anong sinasabi mo, Sandoval? Binabayaran ka namin para protektahan kami, hindi para kampihan ang asawa ko sa mga paranoia niya. Sigaw ni Rico. Pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad. You're fired! Umalis ka na sa kumpanyang ito. Ngumiti ng bahagya si Gabriel, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Hindi mo ako pwedeng sibakin, Rico. Ang kontrata ko ay sa Alcantara Tech at ang tanging may karapatang magtanggal sa akin ay ang Board of Directors na kasalukuyang pinamumunuan ni Victoria. Lalong nagwala si Doña Carmen. Susugurin sana niya si Tori para saktan ito. Ngunit mabilis na humarang ang dalawang security guards sa pagitan nila. Sige, magkakampihan kayo? Tandaan mo ito, Victoria. Hinding-hindi ka magtatagumpay. Anak, tara na. Hayaan mong mabulok ang babaeng ito sa kumpanya niyang walang kwenta. Hiyaw ng matanda habang hinihila palayo si Rico. Bago umalis, lumingon si Rico kay Tori. Magsisisi ka sa ginawa mo, Tori. Isasama mo sa hukay ang kumpanyang ito. Nang makaalis na ang tatlo, naiwang tahimik ang lobby. Ramdam ni Tori ang bigat ng bawat tingin ng kanyang mga empleyado. Parang gusto niyang gumuho, pero naramdaman niya ang kamay ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi nakadikit, pero sapat na upang maramdaman niya ang init nito. Hayaan mo silang mag-ingay, Tori. Ang mga asong malapit ng malunod ay palaging malakas tumahol, bulong ni Gabriel. Tumingin si Tori kay Gabriel. Salamat, Gab. Pero alam ko, ito pa lang ang simula. Maghahanap sila ng paraan para sirain ako ng tuluyan. Huwag kang mag-alala, sagot ni Gabriel habang iniaabot ang isang panyo kay Tori. Dahil bago pa man sila makahakbang, nakatali na ang kanilang mga paa. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng bintana ay tila mga luhang hindi ko na kayang ilabas. Isang malamig na paalala na sa gitna ng digmaang ito, ako ay mag-isa. Ngunit may isang aninong laging nakatayo sa tabi ko. Pagbalik ni Victoria sa kanyang opisina, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanyang balikat. Naupo siya sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa nangyaring gulo sa lobby. Pinagmasdan niya ang kanyang mga tauhan sa labas ng salamin na pader. Kahit nagpapanggap silang nagtatrabaho, alam niyang siya ang paksa ng kanilang mga usapan. Isang baso ng mainit na tsa ang dahan-dahang inilapag ni Gabriel sa kanyang mesa. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay naupo lamang sa tapat niya. Ang katahimikan ni Gabriel ay hindi nakakailang. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagbibigay ng puwang para huminga si Tori. Gab, tama ba ang ginagawa ko? Mahinang tanong ni Tori. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Ang publikong kahihiyan na ito, ang pagwasak sa sarili kong pamilya, minsan tinatanong ko ang sarili ko kung naging halimaw na rin ba ako. Tinitigan siya ni Gabriel
nang may lalim na tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa. Hindi ka halimaw, Tori. Ikaw ay isang biktima na tumitindig para sa sarili. Ang pagpili sa iyong kapayapaan at katarungan ay hindi kailanman magiging isang pagkakamali. Ang mga taong gumamit ng utang na loob para ikulong ka ay sila ang tunay na may utang sa'yo. Inabot ni Gabriel ang panyo ni Tori na nahulog sa sahig at ibinalik ito sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Hindi agad bumitaw si Gabriel. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pangako na hindi siya aalis sa tabi ni Tori. Ano man ang mangyari, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Isang ngiting nagsasabing, nandito lang ako, sa kabilang dako ng lungsod, sa isang madilim at maingay na bar. Magkasama sina Rico at Chloe. Ang baso ng alak sa kamay ni Rico ay halos mabasag sa higpit ng kanyang hawak. Ang kanyang muka ay puno ng puot at desperasyon. Hindi ko akalaing magagawa ito ni Tori. Ipinahiya niya ako sa harap ng lahat. Sigaw ni Rico bago nilagok ang alak. Kailangan nating madaliin ang pagbebenta ng source code, Chloe. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa TechGen, iiwan na natin ang bansang ito. Hahayaan ko siyang mabulok sa kumpanya niyang walang pondo. Hinaplos ni Chloe ang balikat ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuso. Huwag kang mag-alala, Rico. Hawak natin ang alas. Bukas na bukas, makikipagkita tayo sa buyer. Siguraduhin mo lang na gumagana ang drive na nakuha ko. Siyempre gumagana to. Pagmamay-ari ni Rico habang tinatapik ang bulsa ng kanyang jacket. Ito ang utak ng Alcantara Tech. At bukas, ang utak na yan ang papatay sa kanya. Kinagabihan, bumalik si Tori sa kanilang mansyon. Ang bahay na dati ay puno ng pangarap ay tila naging isang libingan. Madilim ang sala, ngunit nararamdaman niya ang presensya ng kanyang biyenan. Nakaupo si Doña Carmen sa sofa, tila isang reynang nawala ng trono. Akala mo ba ay nanalo ka na, Victoria? Ang boses ng matanda ay tila isang kalawit sa dilim. Hindi mo kilala ang anak ko. Gagawin niya ang lahat para mabawi ang sa kanya. At kapag nangyari iyon, titiyakin ko na ikaw ang luluhod sa paanan ko para humingi ng tawad. Hindi sumagot si Tori. Nagpatuloy siya sa paglalakad paakyat ng hagdan. Ang bawat baitang ay tila isang hakbang palayo sa nakaraan. Pagpasok niya sa kanyang silid, napansin niya ang isang bagay sa sahig malapit sa cabinet ni Rico. Isang maliit na piraso ng papel na tila nahulog mula sa isang sobre. Pinulot ito ni Tori. Ito ay isang resibo ng isang flight booking. 2 tickets patungong Singapore, nakapangalan kina Rico Bennett at Chloe Valdez. Ang petsa ng pag-alis sa susunod na linggo. Kasama rin sa nakasulat ang isang address ng isang property sa Singapore na balak bilhin ni Rico. Nanginig ang mga kamay ni Tori. Hindi lang pala pagnanakaw ng teknolohiya ang balak nito. Balak siyang iwanan ni Rico nang tuluyan matapos siyang ubusan ng yaman. Ngunit habang tinitignan ang papel, may napansin si Tori na isang sulat kamay sa likod nito. Isang pangalan at isang halaga. Attorney Marcelo, 5 milyong piso. Sino si Attorney Marcelo? At bakit kailangan siyang bayaran ni Rico ng ganoon kalaking halaga? Isang bagong misteryo ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Tori. Isang misteryo na maaaring maging susi sa mas malalim pang pagtataksil na hindi niya inaasahan. Ang pag-asa ay parang isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. At sa bawat pagtuklas ko ng bagong lihim, tila mas lalong dumidilim ang mundong ginagalawan ko. Magdamag na hindi nakatulog si Victoria. Hawak pa rin niya ang maliit na piraso ng papel na nahanap niya sa silid ni Rico. Ang pangalang Attorney Marcelo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sa gitna ng gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan, tanging ang mahinang liwanag mula sa kanyang laptop
ang nagbibigay ng buhay sa silid. Sinubukan niyang isearch ang pangalan sa database ng mga abogado, ngunit walang lumalabas na kagalang-galang na Attorney Marcelo na may kinalaman sa corporate law. Ang kutob ni Tori ay lalong lumalakas. Hindi ito isang ordinaryong abogado. Maaga pa lang ay nasa opisina na si Gabriel. Pagpasok ni Tori, agad niyang inabot ang papel sa lalaki. Napansin ni Gabriel ang panginginig ng mga daliri ni Tori at ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Gab, kailangan nating malaman kung sino ito. 5 milyong piso? Hindi yan basta-bastang bayad para sa legal advice. At ang flight tickets. Balak nila akong iwan sa ere matapos nilang makuha ang pera mula sa TechGen. Mahinang sabi ni Tori, ang boses ay puno ng pagod. Kinuha ni Gabriel ang papel at tinitigan ito ng maigi. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Marcelo, kung hindi ako nagkakamali, may isang dismissed lawyer na ang apelyido ay Marcelo. He's known as a fixer in the underworld of real estate. Gumagawa siya ng mga pekeng titulo at backdated documents para sa mga taong gustong magnakaw ng lupa o ari-arian. Napahawak si Tori sa kanyang noo. Kaya pala kampante si Rico na mapapalayas niya ako rito. Balak niyang pekein ang paglipat ng titulo ng mansyong ito sa pangalan niya bago siya umalis ng bansa. Lumapit si Gabriel kay Tori. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya tumayo sa tabi nito. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Tori. Isang kilos na puno ng proteksyon at pakikidalamhati. Huwag kang matakot dahil, Tori. Dahil ang Phoenix LLC ay rehistrado sa labas ng bansa, walang magagawa ang kahit anong pekeng dokumento na gagawin ni Marcelo rito sa Pilipinas. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. I'll have my contacts track down Marcelo, sabi ni Gabriel. Tinitigan niya ang mga mata ni Tori. You look exhausted, Tori. Please, kahit isang oras lang, ipikit mo ang mga mata mo. I'm here. I won't let anything happen while you're resting. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Tori ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang pag-aalaga ni Gabriel ay hindi katulad ng sa asawa niyang si Rico na laging may hinihinging kapalit. Kay Gabriel, ang lahat ay tila natural at tapat. Bahagyang sumandal si Tori sa dibdib ni Gabriel, hinahayaan ang sarili na makaramdam ng panandaliang kaligtasan sa gitna ng bagyo. Habang nangyayari ito, sa isang liblib na warehouse sa labas ng syudad, nakikipagkita si Rico sa isang lalaking may madilim na aura, si Attorney Marcelo. Kasama ni Rico si Chloe na tila balisa habang nakatingin sa paligid. Narito na ang 5 milyon, Marcelo. Siguraduhin mo lang na bago ang Grand Fiesta sa susunod na linggo, ang titulo ng Alcantara Mansion ay malinis na nakapangalan sa akin. Sabi ni Rico habang inilalagay ang isang bag ng pera sa mesa. Ngumisi si Marcelo, ang kanyang mga ngipin ay dilaw at nakakakilabot. Madali lang yan, Mr. Bennett, pero paano ang source code? Balita ko ay may buyer ka na mula sa TechGen. Nasa akin na ang drive. Bukas na bukas ay ibibigay ko na ito sa kanila. Kapag nakuha ko na ang bayad, Singapore na ang tuloy namin. Sagot ni Rico habang tinitignan si Chloe nang may mali siya. Ngunit ang hindi alam ni Rico, ang silver na hard drive na nasa kanyang bulsa ay nagsimula ng mag-init. Ang virus na itinanim ni Tori ay unti-unti nang kinakain ang bawat byte ng data sa loob nito. Ang bawat segundo ng kanyang pagtataksil ay may katapat na ticking time bomb na hindi niya nakikita. Bumalik ang eksena sa opisina. Biglang tumunog ang alarm sa laptop ni Tori. Isang signal mula sa server. Gab, sinubukan nilang buksan ang drive, sabi ni Tori habang mabilis na lumalapit sa kanyang computer. The location is pinging. Nasa isang warehouse sila sa Caloocan. At Gab, may isa pang bagay. Nanlaki ang mga mata ni Tori habang binabasa ang data na bumabalik sa kanyang system mula sa drive. Ang dummy account kung saan inililipat ni Rico ang pera ng kumpanya. Hindi lang si Rico ang may access dito. May isa pang signature.
At galing ito sa loob ng Alcantara Tech. Sino? Tanong ni Gabriel. Ang head of finance, si Mr. Lim. Ang taong pinagkakatiwalaan ko simula pa noong itatag ko ang kumpanyang ito. Bulong ni Tori. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bagong sakit ng pagtataksil. Ang katahimikan sa loob ng mansyong ito ay hindi na katulad ng dati. Dati, puno ito ng mga pangarap na binuo namin ni Rico. Pero ngayon, bawat sulok ay bumubulong ng mga lihim na pilit kumikitil sa aking hininga. Gabi na bago ang Grand Fiesta, nakaupo si Victoria sa gitna ng malawak at madilim na sala ng kanilang mansyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa malalaking bintana. Pinagmamasdan niya ang mga anino sa dingding, tila mga alaala ng isang buhay na akala niya ay totoo. Nararamdaman niya ang lamig ng marmol na sahig, isang malamig na katotohanan na ang bahay na ito ay naging isang magarang libingan na lamang para sa kanyang puso. Isang marang katok sa pinto ng sala ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na yabag at ang amoy ng kape at pine wood ay sapat na. Si Gabriel. Lumapit si Gabriel at tumayo sa likuran ng sofa kung saan nakaupo si Tori. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Tapos na ang lahat, Tori. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay na natin. Ang Phoenix LLC ang opisyal na may-ari ng bawat pako, bawat bintana at bawat metro ng lupang kinatatayuan mo ngayon. Kahit anong gawin ni Rico at ni Marcelo bukas, sila ay mga ilegal na nakatira na lamang dito. Huminga ng malalim si Tori, isang buntong hininga na puno ng pagod at kaunting ginhawa. Salamat, Gab. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito kung wala ka. Dahan-dahang umikot si Gabriel at naupo sa tabi ni Tori, ngunit pinanatili ang isang magalang na distansya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, tinitigan niya ang mukha ni Tori, ang mukha ng isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit nananatiling maganda sa gitna ng mga abo. Bukas, matatapos na ang lahat ng pagpapanggap, Tori. Pagkatapos ng gabi na yon, ikaw ay magiging malaya na. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may kakaibang lambot, isang uri ng pag-aalala na higit pa sa pagiging abogado. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay, hindi upang humawak ng mahigpit, kundi upang hayaang si Tori ang magpasya. Dahan-dahang ipinatong ni Tori ang kanyang malamig na kamay sa palad ni Gabriel. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging isang siksik na emosyon. Ipinatong ni Tori ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, hinahayaan ang sarili na makaramdam ng panandali ang kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa gitna ng dilim, ang kanilang mga anino sa dingding ay nagmistulang isang matibay na pader na handang sumalubong sa anumang unos. Gab, natatakot ako sa pwedeng mangyari bukas, bulong ni Tori. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hinding-hindi kita iiwan sa gitna ng laban, sagot ni Gabriel habang marahang hinahaplos ang likod ng kamay ni Tori. Tumayo si Tori pagkalipas ng ilang minuto upang ihatid si Gabriel sa pinto. Nang makaalis na ang lalaki, napansin ni Tori ang isang sobrang puti na nakasingit sa ilalim ng laptop ni Rico na naiwan sa study table sa sala. Dahil wala si Rico at nasa labas kasama si Chloe, binuksan ito ni Tori. Isa itong liham mula kay Chloe para kay Rico. Ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Tori. Rico, mahal, hindi na ako makapaghintay sa surprise mo bukas sa harap ng lahat. Siguraduhin mong mapapahiya mo siya ng husto para wala na siyang mukhang maihaharap sa publiko. Pagkatapos niyan, tayo na ang maghahari sa Alcantara Tech. Kasabay nito, tumunog ang telepono ni Tori. Isang mensahe mula kay Rico. Wifey, bukas sa party. May malaking surprise ako para sa'yo. Maghanda ka. Gusto kong makita ng lahat kung gaano tayo kasaya. Napahigpit ang hawak ni Tori sa kanyang telepono.
Ang surprise ni Rico ay ang huling bala nito para wasakin siya, ngunit hindi alam ng asawa niya na ang baril na hawak nito ay nakaturo na sa sarili nitong dibdib. Tumingin si Tori sa labas ng bintana, sa nagdidilim na kalangitan. Bukas, sa harap ng lahat ng mga bisita, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, ang lahat ng kasinungalingan ay magwawakas. Ngunit ang tanong ay, handa na ba siya sa magiging pinsala ng katotohanan? Ang ningning ng mga chandelier sa gabing ito ay tila mga bituing saksi sa isang marangyang pagtatanghal, ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat baso ng alak, may isang patalim na naghihintay na sumaksak sa puso ng katotohanan. Ang Alcantara Mansion ay punong-puno ng mga taong kabilang sa alta sosyedad ng Maynila. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang boses ng isang string quartet ay nagbibigay ng isang elegante ngunit nakakapresurong atmosfera. Sa gitna ng lahat, si Doña Carmen ay parang isang reynang naglalakad sa kanyang palasyo. Suot ang isang terno na may mga hiyas na kasing ningning ng kanyang kayabangan. Ipinagmamayabang niya sa kanyang mga kaibigan ang tagumpay ng kanyang anak, habang suot ang mga alahas na pinilit niyang ipabili kay Victoria noong nakaraang buwan. Sa itaas ng hagdan, tumigil ang lahat ng bulungan nang lumitaw si Victoria. Hindi siya suot ang kanyang karaniwang boring na office attire. Nakasuot siya ng isang mahabang pulang gown na yumayakap sa kanyang bawat kurba. Ang kulay ng dugo, ng apoy, at ng muling pagkabuhay. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukha na tila inukit mula sa porselana. Wala nang bakas ng pagod o lungkot sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at matalim na kislap ng determinasyon ang naroon. Sa kabilang dako ng hall, napatigil si Rico sa kanyang pakikipag-usap. Hindi niya maalis ang tingin sa kanyang asawa. Ngunit sa halip na paghanga, ang nararamdaman niya ay ang pagkairita dahil sa atensyong nakukuha nito. Sa tabi niya, si Chloe ay nakasuot ng isang gown na masyadong maikli para sa okasyon. Tila ba nagpupumilit na magmukhang bata sa tabi ni Rico. Hinawakan ni Chloe ang braso ni Rico ng mas mahigpit, isang senyas ng pagmamay-ari na hindi man lang ikinahiya ng dalawa sa harap ng maraming bisita. Nakita ni Tori si Gabriel na nakatayo malapit sa bar. Nakasuot ito ng isang itim na tuxedo na lalong nagpadama ng kanyang pagiging kagalang-galang at misteryoso. Hindi lumapit si Gabriel, ngunit nagtama ang kanilang mga mata. Isang bahagyang tango mula sa lalaki ang nagbigay kay Tori ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. Sa gitna ng libu-libong tao, tila si Gabriel lang ang tanging totoo sa kanyang paningin. Habang naglalakad si Tori pababa ng hagdan, hinarang siya ni Doña Carmen. Tinitigan siya ng matanda ng may pandidiri, bago rinit sa kanyang tainga ang mga salitang puno ng kamandag. Masyadong mapula ang damit mo, Victoria. Gusto mo bang magmukha kang desperada sa harap ng mga kaibigan namin? O baka naman ay nakalimutan mo na ang lugar mo sa pamilyang ito? Isang asawa ka lang na dapat ay nakatago sa likod ng tagumpay ni Rico. Bulong ni Doña Carmen habang pinipiga ang braso ni Tori. Hindi natinag si Tori. Tiningnan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Isang tingin na nagpatahimik sa matanda. Hindi po, ma. Ang kulay na ito ay hindi para sa desperasyon. Kulay ito ng panalo. At mamayang gabi, makikita niyo kung sino talaga ang may lugar sa bahay na ito. Dahan-dahang tinanggal ni Tori ang kamay ng matanda sa kanyang braso at nagpatuloy sa paglalakad. Ramdam niya ang tensyon sa hangin, tila isang taling unti-unting napuputol. Napansin ni Tori na ang bawat galaw ni Rico at Chloe ay nakatala sa kanyang memorya. Ang bawat malanding haplos, ang bawat lihim na bulungan. Ang lahat ng ito ay magwawakas na sa loob ng ilang minuto. Sa gitna ng katuwaan, kinuha ni Tori ang isang baso ng champagne at marahang inayos ang isang kanhwa sa gitna ng hapag na bahagyang nakatabingi. Sa simpleng kilos na yon,
Tila ba inaayos niya ang huling detalye ng isang perpektong plano. Biglang tumunog ang isang malakas na tunog mula sa speaker system. Tumayo si Rico sa bentahe ng Bipsy, may hawak na baso ng alak at isang mikropono. Ang kanyang muka ay puno ng isang mapanuyang kagalakan. Tila ba siya ang hari ng mundong ito? "Ladies and gentlemen, may I have your attention please?" Sigaw ni Rico. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa gabing ito ng ating anibersaryo, meron akong isang malaking sorpresa. Isang anunsyo na magbabago sa kinabukasan ng Alcantara Tech at ng pamilyang Bennett. Nanahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kristal na chandelier sa itaas. Tumingin si Rico nang may mapait na ngisi kay Tori bago muling nagsalita sa mikropono. "Surprise, wifey! Handa ka na ba?" Ang bawat salita ni Rico ay tila isang malakas na sampal na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit sa bawat insultong binibitawan niya, mas lalong tumitibay ang pundasyon ng aking paghihiganti. Nakatayo si Rico sa itaas ng buk. Ang kanyang dibdib ay busog sa kayabangan habang tinitingnan ang lahat ng mga panauhin. Hawak niya ang mikropono na tila ba ito ay isang setro ng isang hari. Sa kanyang tabi, si Chloe ay nakangiti ng abot tainga. Tila ba siya na ang bagong reyna ng mansyon. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagdala ng bigat ng pamilyang ito. Panimula ni Rico. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Pinrotektahan ko ang Alcantara Tech habang ang asawa ko ay abala sa kanyang sariling mundo. Ngunit dumating na ang oras na kailangan nating harapin ang katotohanan. Si Victoria ay naging isang pasanin na lamang. Wala na siyang ibinibigay kundi pagdududa at kawalan ng sigla sa ating pagsasama. Maririnig ang malakas na igsisam mula sa mga bisita. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Tori na nakatayo sa gitna ng hall. Ramdam ni Tori ang init ng mga mapanghusgang tingin, ang mga bulungan tungkol sa kung paano siya napabayaan ng asawa. Ngunit nanatiling matuwid ang kanyang likod. Hindi niya hinayaan na makita ng sino man ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kaya naman, sa harap ninyong lahat, nais kong anunsyuhin ang aking desisyon na makipaghiwalay kay Victoria. Sigaw ni Rico. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tapos na ang pagpapanggap at sa gabing ito, nais ko ring ipakilala ang aking tunay na katuwang, hindi lang sa buhay, kundi pati na rin sa bagong yugto ng aking karera. Kilalanin ninyo si Chloe Valdez, ang aking bagong partner at co-founder ng Technova, ang kumpanyang papalit sa Alcantara Tech. Inabot ni Chloe ang mikropono at nagpasalamat sa lahat. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. "Salamat, Rico. At Ate Tori, pasensya ka na. Minsan, ang pag-ibig ay kailangang magparaya para sa mas malaking tagumpay." Mula sa gilid, si Doña Carmen ay humalakhak ng malakas. Tila ba ito ang pinakamasayang balita sa kanyang buhay? Tumingin siya kay Tori ng may pandidiri. "Ano ka ngayon, Victoria? Isang babaeng wala ng asawa at wala ng kumpanya. Umasa ka lang sa anak ko. At ngayon, oras na para bumalik ka sa kung saan ka nanggaling." Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang kumuha si Rico ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Ibinandera niya ito sa harap ng lahat. At dahil ang mansyong ito ay bunga ng aking pagtatrabaho, mayroon akong dokumentong nagpapatunay na ang titulong ito ay sa akin lamang. Victoria, bukas na bukas din, kailangan mong ilabas ang lahat ng gamit mo rito. Wala kang pag-aari, kahit isang pirasong pako sa bahay na ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang lahat ay naghihintay sa magiging reaksyon ni Tori. Ang pagsigaw, ang pag-iyak, o ang pagluhod sa pagmamakaawa. Ngunit sa halip na luha, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang halakhak, isang malamig, malinaw, at matalim na halakhak na tila kristal na nababasag sa sahig.
Si Tori ay tumatawa habang nakatingin kay Rico. Isang tawang puno ng pangungutya na nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang kwintas, isang mamahaling perlas na regalo ni Rico noong kanilang kasal. Sa harap ng lahat, hinayaan niya itong dumulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak ng may mahinang tunog sa sahig na marmol. Akala mo ba, Rico, ay ikaw ang may hawak ng baraha sa gabing ito? Mahinang sabi ni Tori, pero sapat ang lakas upang marinig ng bawat tao sa silid. Tumingin siya sa dulo ng hall at tumango ng bahagya. Mula sa anino, humakbang si Gabriel Sandoval patungo sa book. Ang bawat yapak ng kanyang sapatos ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa ilusyon ni Rico. Inagaw ni Gabriel ang mikropono mula sa kamay ni Rico ng may awtoridad na hindi matatanggihan. Ngunit bago tayo magpaalam, mayroon din kaming munting dokumentong nais ipakita. Sabi ni Gabriel, ang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong paligid. Ang katotohanan ay parang isang malakas na tsunami na walang awang sumusunggab sa bawat kasinungalingang itinayo ni Rico. At sa bawat segundong lumilipas, nakikita ko ang unti-unting pagguho ng kanyang mundong gawa sa buhangin. Hawak ni Gabriel ang mikropono ng may kakaibang awtoridad. Ang kanyang boses ay malamig at mariin, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon na tila isang hatol ng kamatayan. Inilabas niya ang isang asul na folder at binuksan ito sa harap ng lahat. Sa puntong ito, nais kong linawin ang katayuan ng ari-ariang ito. Simula ni Gabriel, ang kanyang tingin ay nakatitig ng matalim kay Rico. Ang mansyong ito, ang kumpanyang Alcantara Tech, at ang lahat ng investment accounts na sa tingin ni Mr. Bennett ay pagmamay-ari niya, ay opisyal at legal na nakapangalan sa Phoenix LLC, isang kumpanyang pinamumunuan at pagmamay-ari ng walang iba, kundi si Victoria Alcantara Bennett. Isang malakas na singhapot ang nagmula sa mga bisita. Si Rico ay tila nabitawan ng kanyang sariling kaluluwa, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sinungaling! Sigaw ni Rico. Ang boses ay pumiyok sa takot. Ito, hawak ko ang titulo. Nakapangalan ito sa akin. Binayaran ko si Attorney Marcelo para ayusin ito. Ibinandera ni Rico ang papel na nakuha niya mula sa fixer. Ngunit muling nagsalita si Gabriel. Sa pagkakataong ito ay may halong pangungutya. Iyan ba, Mr. Bennett? Ang papel na hawak mo ay hindi isang titulo. Ito ay isang lease agreement. Sa madaling salita, ang pinirmahan mo ay isang kontrata ng pag-upa. Ikaw ay isang nangungupahan lamang sa bahay na pagmamay-ari ng asawa mo. At dahil sa hindi mo pagbabayad ng upa sa loob ng 3 buwan, maaari ka nang palayasin sa legal na paraan anumang oras. Napuno ng tawanan at bulungan ang paligid. Ang mga bisitang kanina ay nakikinig sa kayabangan ni Rico, ay ngayon ay tumitingin sa kanya nang may pangungutya. Si Chloe ay dahan-dahang lumayo kay Rico. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa dokumento at sa lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng yaman. Huminga ng malalim si Tori at humakbang pasulong. Tumigil siya sa tapat ni Rico. Ang kanyang pulang gown ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng silid. Tiningnan niya si Rico mula ulo hanggang paa, hindi nang may galit, kundi nang may matinding pait at awa. Wala kang pag-aari rito, Rico. Kahit ang hanging nilalanghap mo sa loob ng mansyong ito ay binayaran ko. Ang boses ni Tori ay mahinahon, pero bawat salita ay tila isang latay. At ang source code na ninakaw ninyo ni Chloe? Ang drive na ibebenta nyo sa TechGen? Walang laman iyon kundi isang virus na sisira sa anumang server na pagkakabitan nito. Ang talino ko ang bumuhay sa'yo at ang talino ko rin ang tatapos sa kahibangan mo. Ano? Rico, sabi mo ayos na ang lahat. Sigaw ni Chloe, sabay tulak kay Rico. Luko-luko ka pala. Sinira mo ang buhay ko. Sa gitna ng kaguluhan,
Si Doña Carmen ay tila nawala sa sariling wisyo. Sumigaw siya ng malakas at sumugod kay Tori. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na handang manakit. Ikaw na babae ka. Sinira mo ang anak ko. Mamatay ka na. Bago pa man makalapit ang matanda, mabilis na humarang si Gabriel. Hinawakan niya ang magkabilang braso ni Doña Carmen nang may puwersa na nagpapatigil sa matanda. Ang mga mata ni Gabriel ay nagbabaga sa galit na matagal niyang kinimkim para sa proteksyon ni Tori. Huwag ninyong subukang saktan ang kliyente ko o mas mabuting sabihin ko, ang babaeng hinding-hindi niyo na muling maaapi. Rinit ni Gabriel. Napaluhod si Doña Carmen sa sahig, humahagulgol sa kahihiyan at galit. Si Rico naman ay nakatayo lang sa gitna, tulala at hindi makapaniwala na ang kanyang ilusyon ay naglaho sa loob ng isang iglap. Tiningnan ni Tori ang kanyang mga paa. Ramdam niya ang sakit ng kanyang suot na sapatos, ngunit ang kanyang espiritu ay tila lumilipad sa gaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Pumasok ang 4 na opisyal ng pulisya. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay nagpatahimik sa lahat. Mr. Rico Bennett, you are under arrest for corporate espionage, qualified theft, and falsification of public documents. Anunsyo ng opisyal habang inilalabas ang warrant. Nanlamig ang buong paligid nang marinig ang tunog ng kong so 8 na isinasara sa mga kamay ni Rico. Ang ingay ng mga posas na sumasakal sa mga kamay ni Rico ay tila isang malamyos na musika ng katarungan, isang tunog na nagtatapos sa mahabang gabi ng aking pagtitiis. Habang hinihila ng mga pulis si Rico patungo sa pintuan, ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng desperasyon, pilit na kumakawala sa hawak ng mga opisyal upang lumapit kay Victoria. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsusumamo ng isang taong huli na ang lahat. Tori, sweetheart, makinig ka. Nagkamali lang ako, nadalala lang ako ng tukso. Isipin mo ang pinagsamahan natin, ang mga pangarap natin. Sigaw ni Rico, ang boses ay nanginginig at puno ng pait. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Mahal kita, Tori. Mahal na mahal kita. Tumigil si Victoria at tiningnan ang lalaking minsan niyang inisip na magiging katuwang niya habang buhay. Ngunit sa halip na awa, ang nararamdaman niya ay isang malalim at malinis na kawalan ng pakiramdam. Ang bawat salita ni Rico ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang buhay. Ang asawa ko ay matagal na ring namatay, Rico. Mahinahon at malamig ang boses ni Victoria na umabot sa pandinig ng lahat. Namatay siya sa mismong sandali na dinala mo ang babaeng iyan sa kama natin. At sa bawat segundong binalak mong pagnakawan ang kumpanyang ipinatayo ko. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na kailangang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Kasabay ng pagkaladkad kay Rico sa labas, ang gulo ay hindi natapos sa loob ng hall. Si Doña Carmen, na kanina ay nakaluhod, ay biglang tumayo at sumugod kay Chloe na balak ng tumakas sa likurang pinto. Hinablot ng matanda ang buhok ng dalaga. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagwawala sa galit. Ikaw na ahas ka. Ikaw ang sumira sa anak ko. Kung hindi dahil sa kamandag mo, hindi gagawin ni Rico ang lahat ng ito. Sigaw ni Doña Carmen habang pinagsasabunutan si Chloe. Ngunit hindi nagpaapi si Chloe. Buong lakas niyang itinulak ang matanda hanggang sa mapaupo ito muli sa sahig. Tumigil ka, matandang ulyanin. Huwag mo akong isama sa kabubuhan ng anak mo. Pareho lang kayong linta na nabubuhay sa pawis ni Tori. At ikaw, lumingon si Chloe kay Doña Carmen nang may pangungutya. Mamatay ka sa gutom dahil wala na ang ATM mo. Mabilis na kinuha ni Chloe ang kanyang bag at tumakbo palabas ng mansyon. Iniiwan ng matanda na humahagulgol sa gitna ng kahihiyan. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsimulang magsipag-alisan. Ang bawat isa
ay may dalang kwento ng iskandalong hindi nila malilimutan. Dahan-dahang lumapit si Doña Carmen kay Victoria, gumagapang sa sahig at pilit na humahawak sa laylayan ng pulang gown ni Tori. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi, pilit na ginagamit ang huling alas ng pagiging matanda. Victoria, anak, patawarin mo ako. Nagdilang anghel lang ako para sa anak ko. Matanda na ako, wala akong matutuluyan. Huwag mo akong pabayaan. Nagmakaawa ako sa'yo. Bulong ng matanda habang umiiyak ng madugo. Tumingin si Victoria sa kanyang biyenan. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa mesa at inilapag ito sa tapat ng matanda. Narito ang lahat ng resibo ng mga luho mo sa loob ng 5 taon, Mama. Ang mga alahas, ang mga biyahe, at ang mga utang na palihim kong binayaran. Ngayon, ikaw na ang bahalang magbayad sa mga yan. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, bayad na yon sa bawat patak ng luhang idinulot ninyong mag-ina. Ginalaw ni Victoria ang kanyang gown upang makawala sa hawak ng matanda. Lumingon siya sa loob ng malaking kusina at nakita ang kanyang apron na nakasabit pa rin sa pinto. Isang simbolo ng kanyang pagiging alila sa pamilyang Alcantara. Kinuha niya ito at marahang vat sa likod ng isang upuan bago tuluyang tumalikod. Nang makaalis na ang lahat ng mga bisita at pulis, tanging sina Victoria at Gabriel na lamang ang naiwan sa gitna ng nagkakagulong sala. Ang mga basag na kristal at ang mga tirang pagkain ay tila mga labi ng isang digmaan. Tumingin si Victoria sa malawak na mansyon, ang bahay na dati ay pangarap niya. Ngunit ngayon ay tila isang malaking pasanin. Anong balak mo rito sa bahay na to, Tori? Tanong ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Tumingin si Victoria sa paligid, sa mga dingding na nakasaksi sa kanyang bawat hapis. Masyadong maraming masamang alaala sa bawat sulok, Gab. I don't want to breathe the same air they poisoned. Ibenta mo ang lahat ng ito. I-donate ang mapagbibilhan sa mga foundation para sa mga kababaihan. Lumabas silang dalawa sa mansyon. Sa tapat ng malaking gate, bago sila sumakay sa sasakyan, tumigil si Victoria at lumingon muli. Sa dilim ng gabi, ang anino ng bahay ay tila unti-unting naglalaho. Lumipas ang ilang araw na tila isang panaginip na dahan-dahang naglalaho sa paggising. Ang Alcantara Mansion, na dati ay puno ng ingay ng pagkukunwari at bigat ng pagtitimpi, ay balot na ngayon ng isang payapang katahimikan. Sa loob ng kanyang silid, hindi nagmamadali si Victoria sa kanyang pag-eempake. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit, ang mga alahas na binili gamit ang pait, o ang mga gamit na magpapaalala sa kanya kay Rico. Inilagay niya sa isang maliit na kahon ang kanyang mga lumang libro tungkol sa coding at engineering, ang mga pahina na naging sandigan niya noong wala pa siyang anuman. Isinama rin niya ang nag-iisang litrato ng kanyang mga magulang, ang mga taong nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa talino at dangal. Pinagmasdan niya ang bakanting cabinet ni Rico. Wala na ang amoy ng asawa, wala na ang bakas ng isang lalaking nagnakaw ng kanyang panahon. Para kay Tori, ang bawat gamit na iniwan niya ay parang mga tuyong dahon na hinahayaan niyang tangayin ng hangin. Isang mahinang katok ang narinig niya mula sa nakabukas na pinto. Nakasandal doon si Gabriel, nakasuot ng simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas, malayo sa pormal niyang anyo bilang abogado. Ang kanyang mga mata ay malambot, nakamasid kay Tori nang may paghanga at hindi maipaliwanag na saya. Ready ka na ba, Tori? Ang sasakyan ay nasa labas na. I've handled the final papers for the sale. The house is officially off your hands. Ang boses ni Gabriel ay payapa, tila isang lunas sa mga sugat ni Tori. Ngumiti si Tori at tumango. Ready na ako, Gab. I'm surprisingly light. Akala ko ay mahirap iwanan ng lahat ng ito, pero mas mahirap palang manatili sa isang lugar na hindi ka na kinikilala.
Lumapit si Gabriel at kinuha ang kahon mula sa mga kamay ni Tori. Hayaan mo na ako rito. You've carried enough weight for a lifetime. Ako naman ang magbubuhat para sa'yo ngayon. Naglakad sila pababa ng malaking hagdan. Sa bawat baitang tila may isang alaala ng sakit na naiiwan sa likuran ni Tori. Pagdating sa pintuan, tumigil siya at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya sa kanyang gunita ang sarili niyang umiiyak sa sala, ang mga gabi ng pag-iisa at ang mga sandali ng panliliit. Ngunit sa halip na luha, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga alaalang iyon ay hindi na siya kayang saktan. Sila ay naging mga pilat na lamang na nagpapatunay ng kanyang katatagan. Lumabas sila ng mansyon at sinalubong ng isang maliwanag na sikat ng araw. Ang hangin ay sariwa, tila binasbasan ang kanyang bagong simula. Binuksan ni Gabriel ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa likuran ni Tori upang gabayan ito. Isang simpleng pagkilos pero punong-puno ng paggalang. Isang bagay na kailanman ay hindi naramdaman ni Tori sa loob ng maraming taon. Nang makaupo na si Tori, lumingon sa kanya si Gabriel habang hawak ang manibela. Ang kanyang muka ay puno ng isang masayang pilyong ngiti. So, saan tayo ngayon, boss? The world is yours again. Tumingin si Victoria sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Sa panibagong simula, Gab, sa isang lugar kung saan ang bawat pangarap ko ay hindi na kailangang magtago. Humalakhak ng mahina si Gabriel at pinaandar ang sasakyan. Habang papalayo sila sa mansyong naging bilangguan ni Tori, tila sumasabay ang tibok ng kanyang puso sa malayang ikot ng mga gulong. Ang anino ng nakaraan ay unti-unti nang nilalamon ng liwanag ng kinabukasan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa harap ng isang modernong gusali na yari sa salamin at bakal, isang malaking logo ang nagniningning. Project Phoenix. Empowering Women in Tech. Ang paligid ay puno ng mga kababaihang nakasuot ng ngiti. Handang harapin ang mundo gamit ang kanilang mga natutunan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Victoria, mas lalong naging maganda at kagalang-galang. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reynang nagtayo ng sarili niyang kaharian. Ang takip silim ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod, nagpipinta ng mga kulay rosas at ginto sa kalangitan, habang si Victoria ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang bagong opisina. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundong akala niya ay kaisa-isa niyang santuwaryo. Ngunit sa pagtingin niya sa ibaba, sa mga kababaihang masayang lumalabas mula sa mga silid-aralan ng Project Phoenix, alam niyang ang pagguho na yon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Ang bawat tagumpay ng mga babaeng ito ay tila isang matamis na himig na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Sa kabilang panig ng rehas, si Rico ay kasalukuyang nagdurusa sa lamig ng semento, malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan niya. Ang kanyang mga luha ng pagsisisi ay wala ng halaga dahil ang bawat pinto na kumatok siya para sa tulong ay nanatiling sarado. Si Doña Carmen naman ay naninirahan sa isang maliit at masikip na paupahan sa probinsya. Binubuno ang bawat araw sa pagbabayad ng mga utang na idinulot ng sariling kasakiman. Si Chloe, tuluyan na itong naglaho sa dilim, naghahanap ng bagong biktima, ngunit daladala ang pangalang kailanman ay hindi na pagkakatiwalaan ng sinuman. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging tumpak. Naramdaman ni Victoria ang isang pamilyar na init sa kanyang mga balikat. Lumapit si Gabriel at maingat na ipinatong ang isang itim na blazer sa kanyang likuran upang protektahan siya sa malamig na hangin ng gabi. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip ay tumayo lamang sa tabi niya, pinagmamasdan ang parehong tanawin. Ang presensya ni Gabriel ay naging isang matatag na pundasyon sa buhay ni Victoria. Isang lalaking hindi kailanman sumubok na angkinin ang kanyang liwanag, kundi naging katuwang sa pagpapaningning nito.
Minsan tinatanong ko ang sarili ko, Gab, kung dapat ko ba silang patawarin. Mahinang bulong ni Victoria habang nakatingin sa malayo. Hinarap siya ni Gabriel at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga daliri nito ay marahang humahaplos sa kanyang balat ng may wagas na paggalang. Ang pagpapatawad, Torumibo. Tatawad, Tori, ay hindi nangangahulugang kailangan mong kalimutan ang kanilang ginawa o tanggapin silang muli. Ito ay ang pagpili na putulin ang kadenang nagtatali sa iyo sa kanilang kasamaan. Hindi mo kailangang patawarin ang kanilang gawa, ngunit kailangan mong palayain ang iyong puso para sa sarili mong kapayapaan. Ngumiti si Victoria, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Tama ka. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay sapat na. Wala na akong puwang para sa galit. Tumitig ng malalim si Gabriel sa mga mata ni Victoria. Ang pag-ibig sa kanyang tingin ay hindi na kailangang bigkasin pa. Ngunit sa gabing ito, tila nais ng tadhana na marinig ang mga salitang matagal nang naghihintay. Tori, sa loob ng mahabang panahon, nakita kitang lumalaban ng mag-isa. Ngayon, gusto kong itanong, pwede ba akong mag-apply bilang panghabambuhay na partner mo? Hindi lang sa negosyo, kundi sa bawat bukas na darating. Gusto kong ako ang gigising sa tabi mo, hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto nating magkasama. Dahan-dahang isinandal ni Victoria ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa tapat at malakas na tibok ng puso nito. Ang bawat pintig ay tila isang pangako ng katapatan. Partner for life, Gab. Wala na akong ibang gustong makasama, kundi ikaw. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, ang kanilang mga anino ay nag-isa. Ang kwento ni Victoria ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng nagnakawan at nagtaksilan. Ito ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ang tunay na imperyo ng isang babae saya ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, sa gara ng sasakyan o sa yaman ng asawa. Ang tunay na imperyo ay binuo mula sa tibay ng kanyang isipan, sa ningning ng kanyang talino, at sa pagpili ng isang pag-ibig na may kasamang respeto. Ang dusa ay pansamantala, ang karangyaan ay lumilipas, ngunit ang isang babaeng marunong tumindig para sa kanyang sarili ay mananatiling reyna sa sarili niyang kaharian habang buhay.